Ito na talaga yung pinaka-paborito ko sa lahat ng nagawa kong kakanin or dessert. Kaya naman kung nag-iisip ka ng dessert, nakakaiba naman yung hindi na masyadong common, ay itry mo to mga mare, napakasarap at napakadali lang gawin. So ito nga palang kakanin na ginawa ko today ay kutsinta, pero ito ay kakaiba kasi nilagyan ko to ng malagkit or glutinous rice flour. At bukod nga sa pangkain ay syempre pwede nyo rin itong pangtinda. Kung mahilig kayo magtinda-tinda, syempre mag-start kayo ng maliit na business, pwede nyo itong gawin. Dahil nga syempre ang mura lang na magagastos dito ay for sure kikita ka dito ng malaki kasi nga sobrang sarap nito, yung lasang ulit talaga. Kaya naman pag may naging customer ka ay naku, babalik-balikan talaga itong iyong paninda. So sa isang bowl nga ay naglagay ako ng 1 cup ng glutinous rice flour and then 1 cup ng tapioca starch or cassava starch. Ayan, so pinagmix ko na sila parehas and naglagay na rin ako dito ng sugar. Bali yung nilagay ko nga pala dyan is mga 3 tablespoon ng sugar, pero syempre kung kayong gagawa is nakadepende na sa inyo kung gaano katamis yung gusto nyo sa inyong dessert. And then naglagay na rin ako dito ng 1 cup ng water. And then kapag gagawa nga pala kayo nito, haluin nyo ng mabuti para make sure na wala mga buo-buo para hindi magkaroon ng bubbles yung ating gagawing kutsinta. Kung marami nga pala kayong gagawin, so bali yung sukat nga pala nito is 1 cup ng glutinous rice flour, 1 cup ng cassava starch, and 1 cup ng water. Yun yung tamang sukat nito. Okay, hahatiin ko to sa dalawa and then gagawa ako ng dalawang kulay. So yung isang kulay na gagawin ko ay purple. Bali yung paglalagay ko dito ng food coloring ay yung light lang, yung sakto kulay lang, huwag yung masyadong makulay. And then yung kabila naman ay color pink, o diba, para makulay ang ating kakanin. Kulay pa lang, nakakatakam na, diba? And gagamit din pala ako dito ng vanilla essence, siyempre para pampabango. At pagkatapos nga, i-set aside ko muna. So dito naman tayo sa gagawin natin topping. So nagpainit lang ako ng kawali and gigisa tayo ng designated coconut. So yung apoy ko dito ay sobrang hina lang at syempre naglagay din ako ng sugar, mga 2 tablespoon ganyan. Pagkatapos hinalo-halo ko lang hanggang sa maging brown. Habang niluluto ko nga ito is ang bango-bango. Perfect talaga tong designated coconut na sinangag sa mga kakanin. Ang bango-bango sobra. At mabalik na nga tayo dito sa ating mixture. So gumamit lang ako nitong parang sandok para pantay-pantay at pare-parehas yung sukat ng ating kakanin. At yung mga ibang na sobra naman ay ilalagay ko dito sa aluminum na llanera. So bali nagpahid lang ako dito ng oil, pwede rin ang butter. Kasi mamaya pag in-steam natin to para hindi siya dumikit. So bali naglagay na rin pala ako dito sa ating mixture ng konting vanilla essence para pampabango. Iba talaga yung nagagawa ng vanilla essence, ang bango ng mga kakanin. Naglagay na rin pala ako dito ng kapirot na asin. Konting-konti lang talaga para pampabalance ng lasa. Anyways, mabalik na nga tayo dito. So dito naman tayo sa kulay pink. So tigda 2 scoop lang din yung ilalagay natin. So alam nyo ba, nang lalagyan ko na to is nabili ko lang din sa Shopee at napakamura. Sobrang gamit na gamit ko talaga to at napakatibay. At dahil nga ito ay silicone, so pwede talaga itong gamitin kahit sa pag-steam. Bagay na bagay din to kapag gumagawa ka ng puto. At eto na, nagpakulo na nga pala ako ng water at ito kung mapapansin yung sobrang kulo niya kasi kanino ko pa yung pinakulo at eto na nga mag-start na tayo mag-steam. Napaso-paso pa nga ako ng mga time na yan kasi kumukulo na siya nung nilagay ko. Dapat pala hindi ko muna siya pinakulo nung nilagay ko yung ating kakanin para hindi siya masakit sa kamay. At medyo napaso-paso pa nga ako ng mga time na yan kasi kumukulo na yung water nung nilagay ko yung ating kakanin. Dapat pala bago ko nilagay ay yung hindi muna kumukulo at saka ko sinindihan yung kalan. Pero okay lang kasi nandito na ako kaya dinire-diretso ko na tiis lang. So ganun talaga. Kapag gusto mong kumain ng masarap, kailangan mong paghirapan ng konti, diba? At dahil nga gustong kumain ng kutsinta at no, isang araw pa talaga ako nagki-cravings. Kaya naman syempre kahit sobrang init ito ay titiisin ko talaga kasi mamaya ay makakain naman ako ng masarap. So ayan, tinakluban ko na nga siya. So hinaan ko lang yung apoy nito and bali lutuin ko lang to ng mga 30 to 45 minutes. At pagkatapos nga ng mga 45 minutes ay ito na, luto na yung ating kutsinta. So lalagyan na natin to ng toppings. Ito na nga yung ginawa natin kanina na toppings, yung designated coconut na may sugar na sobrang bango. Perfect talaga to sa kutsinta. Lalong-lalo na siguro kapag nilagyan nyo ito ng condensed leche. Kaya lang wala ako nung kaya pwede na rin to. Kasi nga diba kapag gumawa ka ng condensed leche, medyo matagal-tagal yun at medyo matrabaho yung paggawa. So ang bali ang paggawa nga pala ng condensed leche ay yung isang buong lata ng condensed milk. So ilalaga mo siya ng matagal na oras. Bali papakuloan mo siya ng 2 to 3 hours. Ganun siya katagal. Pero napakasarap naman. Perfect na perfect yun sa kutsinta. Kaya naman kung nag-iisip ka ng masarap na merienda ay gumawa ka na rin to. Salamat po sa panonood. I-follow nyo po ako para updated po kayo sa next na i-upload kong recipe. Thank you. Bye!